Humuhugot ng lakas sa isa't isa ang pamilya Quezon ngayong nakaratay sa karamdaman ang hari ng komedya. Gayunpaman, hindi pa nila maiwasang maging madamdamin dahil sa pinagdaraanan ni Dolphy. Nakatutok si Steve Dailisan. Live din po ito mula sa Makati Medical Center. Steve. Mike, sa gitna nga ng pinagdaraan ng unos ngayon na mag-anak ni Mang Dolphy ay patuloy namang nagpapakatatag yung pamilya Quezon na siya ngayon nagiging sandigan ng Comedy King. Sabay-sabay raw nagdarasal at nagbabantay ang pamilya Quezon at umaasa sa pagaling ng haligi ng tahanan. Emosyonal daw ang lahat sa lagi ng batikang aktor. Hindi naman naiwasan eh. May mga kapatid ako iyakin talaga eh. Si Vando, kala mo siga, iyakin yan eh. Tapos yung mga sister ko, hindi naman maiwasan. Kanina naiyak din ako eh. Kasi pagka may ganun atmosphere, tsaka yung gusto mong sabihin sa tatay mo, it really gets emotional. Nagbabanding kami. Meron naman kaming banding pag mga okasyon ngayon. Pero iba yung ngayon eh, parang malungkot. Basta hindi kami nag-iwalay-walay. Umuwi man yung iba, babalik din kagad. No? And hindi na kami nag-aaksaya ng panahon na hindi namin siya makasama sa bawat sandali. Ilang kaanak pa ang hinihintay mula sa ibang bansa, pero tanggap na raw ng pamilya kung anuman ang mangyari kay Dolphy. Isang bagay lang daw na nagpapalakas sa kanila ang patuloy na pakipaglaban ng kanilang ama. The main reason na lang siguro na we're holding on eh, kasi may chance. Kung may chance nga mabuhay. Tsaka my dad naman, nakikita ko, parang gusto naman niya talaga mabuhay. Kagabi, pinulong daw sila ng mga doktor. Nag-meeting na yung mga doctors the other night. Tapos kinausap kami ng doctor ng father ko. And sinabi nga in 24 hours to 48 hours binigyan. And yun nga, sana lang na tumagal pa. And darating pa mga ibang siblings ko. Sabi niya kasi ayaw niya may tinutusok sa kanya. Ayaw niyang buhay nga siya pero nahihirapan siya. Tapos ito yung hindi ko makalimutan eh. Nakatingin talaga ako sa kanya, tumitig pa siya sa akin eh. Sabi niya, if kung mawawala na ako, gusto ko, ganun lang. So, parang gusto kong bigay din sa kanya yung ganun. Kaysa, di ba gusto nga natin siyang buhay, nobody wants him to go. But he doesn't like it that way. Di ba? Yun. Kung hindi komportable, pahinga na lang. Yun ang gusto niya eh. Sa darating na July 25 ang ika-84 na kaarawan ni Dolphy. Pero dahil sa kanyang kondisyon, maagang nag-celebrate ang pamilya ng birthday nito sa ospital sa isang simpleng handaan. Where there's life, there's hope. And I guess it's all in God's hands. I believe prayer helps. Pero kung ano talaga yung gusto ng Diyos, mangyayari yan, diba? Kung umabot, okay. Matapos pumutok ang balitang kritikal ang lagay ng Comedy King, ilan sa kanyang mga kaibigan sa industriya ang agad bumisita sa ospital kagabi. Gaya ng anak-anak niya sa showbiz na si Maricel Soriano, Edgar Mortiz, Smokey Manaloto, Bentong at Ay de las Alas. Magdasal na lang tayo for Tito Dolphy. Mahal na mahal natin ng Comedy King. Mahal na mahal po siya ng industriya. Magdasal po tayo for him. Mikey, pinapaabot nga ng pamilya Quezon yung kanilang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nagdarasal para sa agarang pagaling ng hari ng komedya. Mike. Maraming salamat, Steve Dailisan. Hindi man nakakausap ng kanyang mga kaanak, gising naman daw ang diwa ng Comedy King. At sa kabila ng iniindang sakit, nakitaan pa rin daw ng kakaibang lakas si Mang Dolphy. Mula sa Makati Medical Center, nakatutok din live si Nelson Canlas. Nelson? Mel, bumisita ang ilang malalapit na kaibigan ni Comedy King Dolphy as the showbiz dito sa Makati Medical Center. Kabilang sa mga dumating mula kagabi ay sina Ay de las Alas, Maricel Soriano at Carmi Martin. At kanina ikinuwento ng isang anak ni Mang Dolphy na si Ronnie Quezon ang isang madamdaming pakikipag-usap niya sa kanyang ama. Sabi ko pa nga, I wish na we taught you like sign language if we only knew this would happen. So kahit parang point lang, naiintindihan ko. Sayang nga para meron kami sariling communication sana. Ito ang malungkot na kwento ng isa sa mga anak ni Comedy King Dolphy. Nagkaroon daw ng pagkakataon na makapasok si Ronnie Quezon sa intensive care unit room ni Mang Dolphy kagabi. Hindi pa rin daw makapagbigay ng reaksyon ng ama pero gising na gising daw ang kanyang diwa. Nag-update pa raw si Ronnie tungkol sa NBA ito ng kanyang daddy.
Don't you never fear, sabi ko basta nandito lang kami, ginaganon ko siya. Tsaka syempre, mga I love you, nakikita mo talaga nagre-react siya doon parang nararamdaman ko dun sa movement niya na he wanted to reach out and hug me. Makikita mo yung mukha pumupunta talaga sa akin. Just parang like he's trying to say something. Unfortunately, I cannot understand it. But I know he's reaching out. Nauwi pa raw sa madamdaming tagpo ang kanyang pagkukwento sa ama. Pero syempre, you can't help but, be affected by the things you're saying. Kasi sinasabi ko sa kanya parang, wag mo kami alalahanin. Just, try to get better, be strong. Pero kung pagod ka, sabi ko, don't worry about me. Yung ginaganon ko lang siya. Don't you never fear, sabi ko, basta nandito lang kami, ginaganon ko siya. Tsaka syempre, mga I love you. Taong 2010 ang ma-diagnose ng COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease si Mang Dolphy. Ang COPD ay isang sakit na naglilimita ng pagpasok ng hangin sa baga dahil sa paninikip nito. Noon pa raw, may mga desisyon na si Mang Dolphy tungkol sa maaaring gawin ng mga medical procedures kung sakaling darating ang sitwasyong tulad ngayon. Kaya daw nagiging madali para sa kanilang magkakapatid ang pagdedesisyon ngayon. Sa gitna ng kanyang iniindang mga sakit, nagtataka raw ang mga doktor sa kakaibang lakas na ipinapakita ni Mang Dolphy. So far, yung ibang vital organs naman, maganda yung function. Sabi nga ng doctor, daddy ko daw, ang lakas ng heart talaga. Parang there were times na parang yung heart pa yung bumubuhay talaga sa kanya. Samantala, malaking pasasalamat ng pamilya Quezon sa ilang atleta na nag-donate ng dugo para kay Mang Dolphy kahapon. Nagkaroon kasi ng komplikasyon sa kidney si Mang Dolphy kahapon kaya't kinailangan niyang masalina ng dugo. Thank you pala dun sa nag-donate, mga boxers ng Elorde Gym. Kaya medyo malakas-lakas din yung dugo siguro. So sana makatulong yun. Medical Center at nangangako naman ang mga kaanak ni Mang Dolphy na magbibigay sila ng update tungkol sa kondisyon ng Comedy King. Mel? Maraming salamat sa iyo, Nelson Canla. Naikwento naman ng anak ni Mang Dolphy ang isa sa mga huling pag-uusap nila ng kanyang ama. Nagkaroon din ng pagkakataon ang GMA News na makasama pa ang hari ng komedya ilang araw lamang bago siya ma-ospital. Nakatutok si Lar Santiago. Ito ang mga larawan namin ni Comedy King Dolphy nang huli ko siyang bisitahin nito lang June 3, ilang araw bago siya ipasok sa ospital. Masigla siya noon at tila ipinapakita pang maganda ang kanyang pakiramdam. Pagpasok ko pa lang sa kanyang silid, sinalubong na niya ako ng ngiti, sabay bati at pangungumusta. Ilang ulit niyang sinabi na ang tagal na naming magkasama at kinumusta pa niya ang ibang kasamahan kong hindi na niya nakikita. May mga punto pang inaawit niya ang ilang awiting sumikat noong dekada 80. Mahilig din kumain si Dolphy at kumain pa siya ng hapong iyon ng chicharong baboy. 3 araw pagkaraan kong bisitahin si Dolphy. Ang anak naman niyang si Rolly Quezon ang bumisita sa Comedy King. Dinalo ko siya and dinala ko ang pata team. Tapos, pero wala na siyang ganong appetite kasi hirap siya dumumi. Pagkatapos nilang mag-usap na mag-ama ay nagpaalam na si Rolly at hindi raw niya makalimutan ang paalaman nilang iyon. Nagpaalam ako sa kanya, sabihan ko siyang I love you, inunahan niya pa akong magsalita ng I love you. Yung pala yung last na pag-usap namin and yung huling sinabi niya sa akin I love you. Bagamat inihanda na ni Rolly ang kanyang loob, iba pa rin daw ang nararamdaman niya sa tuwing makikita niya ang amang si Dolphy sa ospital. Iba ang feeling kasi parang sa isang komedyante na isang miling magpatawa, parang mahirap makita yung father ko sa ganong sitwasyon. Parang mahirap tanggapin. Lar Santiago, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. May suspect na ang mga otoridad sa panloloob sa bahay ng isang sundalo. Naganap po yun sa loob mismo ng Campo Aguinaldo. Ang tinangay din kotse ng biktima na kuha na sa Angat sa Bulacan. Si Mark Zambrano, naka-Alerto 24. 3 araw mula ng tangayin ng Emerald Green Mazda Familia 323 na ito sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Natagpuan itong abandonado sa gilid ng daan sa Barangay Santa Cruz, Angat, Bulacan. Kinailangan pang kumuha ng magsususi para mabuksan ito ng mga otoridad.
Confirm nga, ito yung nawawalang sasakyan sa Camp Aguinaldo noong June 16. Masyado nang malayo yung kanilang tinakbo. Dahil from Quezon City to Angat, malayong distansya. Nilooban itong Sabado ang bahay ni Colonel Nelson Sidrome sa loob ng kampo ng Sandatahang Lakas. Nakuha raw ang 2 cellphone at isang iPhone. Posibleng nakita raw ng mga salarin ng susi ng kotse, kaya tinangay na rin ito. Ayon sa hepe ng Angat Police, maaaring naalarma ang mga salarin, kaya iniwan na lamang ang sasakyan. Pinuntahan na raw ito ng misis ni Sidrome at kinumpirmang sa kanila ito at walang nawawalang gamit sa loob nito. I-inspeksyonin daw muna ang kotse sa crime laboratory sa Malolos, Bulacan bago i-turn over ng Highway Patrol Group sa may-ari. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Arnulfo Burgos, meron ng mga suspect pero nangangalap pa ng ebidensya laban sa kanila. At dahil sa insidenteng ito, pinaigting na raw ang seguridad sa kampo. Those residents of Camp Aguinaldo na papasok after the 12 midnight, ang ginagawa ng military police natin ay hindi kayo papapasukin, tatawagan muna yung residents na kung saan kayo, either your father or your mother or your relative na dito sa loob ng, so that sila ang mismong susundo sa inyo dito sa pagpasok sa Camp Aguinaldo. Mark Zambrano, Naka-Alerto, 24. Isang pulis na nagatid ng anak sa paaralan ang patay matapos tambangan sa Tondo sa Maynila. Ang mga suspect nakasakay sa isang motorsiklo o yung tinatawag na riding in tandem. Si Chino Gastong, Naka-Alerto 24. Dead on the spot ang pulis na si PO2 Reynaldo Olivo matapos pagbabarilin ng 2 di pa kilalang salarin sa Tondo, Maynila. Kwento ng kapatid ng biktima, inihatid ni Olivo ang panganay na anak sa Tondo High School dakong alas 7 ng umaga sakay ng pulang motor. Pauwi na sana ang biktima ng tambangan ng 2 lalaking lula ng isang walang plakang motor. May kaaway ba itong si... Hindi po namin alam pero kanila lang po nalaman namin doon sa anak niyang panganay. Yun yung hinatid niya kanina? Opo. Mga siguro around 7 ng umaga. Siya lang po ang inaasahan namin na tumutulong sa amin. Yung nanay at tatay ko po may sakit. Ako lang po ang nag-aalaga tsaka siya po ang nagsusuporta ng gamot ng tatay ko tsaka nanay ko. Bagamat ayaw magpa-interview sa kamera, sinabi ng ilang saksi na tumambay muna ang 2 sospek sa isang tindahan at hinintay si Olivo. Ayon sa mga investigador, isang .40 caliber pistol ang gamit ng mga sospek. Tinamaan sa mukha at katawan ng biktima. Inaalam pa ng mga kapwa niya pulis ang motibo sa krimen. Napag-alamang suspendido si Olivo dahil sa pagkakasangkot umano sa robbery extortion sa isang Korean national. Sa ngayon, sinasagawa pa yung investigasyon at kung ano yung motibo doon sa pagpatay. Itong si PO2 Olivo, naka-preventive suspension siya for 90 days kasi may naatinan siyang kaso ng grave misconduct. Kahapon isang security guard naman ang binaril ng mga hold-upper sa Tondo rin. Sa kabila ng sunod-sunod na insidente ng pamamaril, tiniyak ng kapulisan na hindi dapat mag-alala ang mga taga-Maynila. Ginagawa raw ng mga pulis ang lahat na paraan para sugpuin ang krimen sa lungsod. Para i-report ang mga masasaksihang krimen o di kaya mga kahina-hinalang tao, tumawag sa mga hotline ng Manila Police District na 523-3378 at 524-5288. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras.